Isang mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahandog muli ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Boo Bright. Sana po'y magustuhan nyo at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Hindi na maalala ni Maria kung kailan siya huling kinilig ng totoo. Sa edad niyang 40, nasanay na lang siyang marinig ang mga tanong na paulit-ulit na kailan siya mag-aasawa. Hindi ba daw nakakalungkot mag-isa at bakit wala pa siyang anak? Noong una, nasasaktan pa siya pero habang tumatagal, nasanay na lamang siya. Tahimik lang ang buhay ni Maria. May maliit siyang pwesto na mga lutong ulam sa palengke. Gigising ng madaling araw, magluluto, uuwi ng pagod at mag-isa pa rin. May ilang nanligaw sa kanya noon, pero karamihan ay may asawa na o gusto lang siyang gawing kabit dahil may ipon siya. Kaya natuto siyang maging mailap. Hanggang sa dumating sa buhay niya si Ramil. Isang maulang hapon, pauwi na si Maria galing bangko matapos magdeposito. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, biglang may humablot ng bag niya. Napasinghap siya at muntik nang matumba. Pero bago pa tuluyang makatakas ang snatcher, may isang lalaking humabol dito. Ilang minuto lang ang lumipas bago bumalik ang binata dala ang bag niya. Basang-basa ito sa ulan at hinihingal pa pero nakangiti. Doon una nakita ni Maria ang mukha nito. Batangos ang ilong, makapal ang kilay, at higit sa lahat, halatang bata pa. "Ma'am, okay lang po kayo?" Tinong nito habang inaabot ang kanyang bag. Hindi agad nakasagot si Maria. Sa totoo lang, matagal nang walang lalaking tumitig sa kanya ng ganoon. Salamat. Ngumiti lang ang binata at hindi alam ni Maria na doon na pala magsisimulang magulo ang tahimik niyang buhay. Madalas sa dumaraan si Ramil sa pwesto niya matapos noon. Akala pa ni Maria nung una na baka nagkakataon lang. Pero habang tumatagal, halos araw-araw na itong bumibili ng ulam kahit talatang hindi naman ito taga doon at dumadayo lang para makausap siya. Unti-unting nasanay at naging marupok si Maria sa effort ito kahit alam niyang malayong edad nila sa isa't isa. 20 years old lang si Ramil habang siya'y 40 na. "Delikado ka dyan sa mga pinaggagawa mo." Bungad kay Maria ng nakababata niyang kapatid nang minsang makita si Ramil na sinusundo siya. Nakasandal noon ang binata sa motor habang naghihintay sa kanya sa labas ng palengke. Lahat ng tindera ay napapalingon dito. Sino ba namang hindi? Mukha itong modelo na naligaw sa lugar na yon. "Anong delikado? Pinagsasabi mo dyan? Tigilan mo nga ako, ate. Bata pa yan, baka ginagawa ka lang sugar mommy niyan." Biglang nakaramdam ng kirot sa dibdib si Maria. Hindi siya nakasagot sa sinabi ng kapatid. Dahil kung tutuusin, totoo naman ang sinasabi nito. Kinalaunan, tagumpay na nakuha ni Ramil ang matamis na oo ni Maria at naging magkarelasyon sila na agad ding nauwi sa pagpapakasal sa huwes. Habang pinipirmahan ni Maria ang kanilang marriage certificate, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil sa wakas, may lalaki pa rin palang pipili sa kanya. Kaya naman, handa siyang ibigay ang lahat para dito. Pati ng halos 2 milyong pisong naipon niya sa buong buhay niya. Yun sanang gagamitin nilang pangbagong simula ng negosyo. Pero nawala na lang ito na parang bula isang araw, matapos ang kasal nilang dalawa. Hindi naging madali para kay Maria ang balewalain ng mga paalala ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Ang mga salitang binitiwan ng pamilya niya nung una niyang ipinakilala si Ramil sa mga ito. "Ginagamit ka lang yan, Maria. Imposibleng mahalin ka ng isang binatang 20 anyos sa isang 40 na babaeng katulad mo." Masakit kay Maria ang mga salitang yun noon, pero mas pinili niya na maniwala sa lalaki muling nagpatibok sa kanyang puso. Kaya nasabihin ni Ramil na gusto niyang magsimula ng bagong negosyo. Walang pagdadalawang isip na ibinigay ni Maria ang lahat ng meron siya, pati na ang bunga ng buong buhay niyang paghihirap sa pagtitinda.
Isang araw, matapos ang kanilang kasal, maagang nagising si Maria. Ipipikit pa sana niya muli ang mga mata niya nang mapansin niyang malamig ang kabilang bahagi ng kama. Napakunot ang noon niya. "Ramil?" Walang sumagot kaya bumangon na siya at nagsuot ng tsinelas. Akala niya nasa kusina lamang ito, baka naghahanda lang ng almusal. Ngunit pagdating niya doon, walang bakas ni Ramil. "Ramil?" Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya nang ma-realize na wala si Ramil sa buong bahay. Tumakbo siya pabalik sa kwarto at agad na nanlumo nang mapansin na wala ang malaking maleta na naglalaman ng halagang 2 milyon. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagkakandara pang binuksan ng aparador. Baka nailipat lang pero wala na ang maleta. Wala na ang pera maging si Ramil. Napansin niya ang kapirasong papel sa ibabaw ng unan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan yun. "Pasensya ka na. Hindi ito ang buhay na gusto ko." Yun lang ang iniwan na lalaking pinaniwala siyang karapat-dapat pa siyang mahalin. Para bang isang laruan lang siya na madaling iwanan kapag nakuha ng gusto. Hindi. Sobra siyang nanlumo kaya napaupo na lang siya sa sahig. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Umaasang mababago ang mga salitang nakasulat dito. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakaupo sa sahig. Magkahalong pawis at luha ang tumutulo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Mas masakit pa sa pagkawala ng pera ang katotohanan. Hindi siya talagang minahal ni Ramil. Hindi niya magagawa sa akin to. Hindi. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay at hindi na naisip pang mag-ayos. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nagbabaka sakaling pinaprank lang siya ni Ramil o kaya naman ay may binili lang. "Ramil!" Napapalingon ng ilang tao sa kanya pero wala sa kanya yon. "Ramil! Nasaan ka na ba?" Tumakbo siya sa kabilang kalsada. Umaasang makikita ang lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan. Pero habang lumilipas sa mga oras, lalo niyang nararamdaman ang mapait na katotohanan. Nanghina ang mga tuhod ni Maria, kaya napaupo siya sa gilid ng kalsada. Hindi na niya napigilan ng sarili na umiyak ng umiyak. "Bakit mo ginawa sa akin to?" Hindi niya alintana ang mga taong dumaraan. Basta para sa kanya, masakit ang nararamdaman niya ngayon. Samantala, sa kabilang bahagi ng kalsada, araw-araw sa ganong oras nagtitinda si Oscar ng pandesal. Ngunit nang mapansin ang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada, hindi niya maiwasang mapukaw ang atensyon dito. Mula sa malayo, kitang-kita niya ang paggalaw ng mga balikat nito sa sobrang pag-iyak. Napakamot siya sa ulo, mukhang malalim ang pinagdadaanan ng babae. Sandali siyang nagdalawang isip na lapitan nito dahil baka mapahiya lang siya. Pero nang makita niya, halos hindi na makahinga sa pag-iyak si Maria. Mas nanaig ang awa sa kanyang puso. Iniwan muna niyang paninda at marahan lumapit dito. Miss, ayos ka lang ba?" Tulala ang babae at nakatitig sa kawalan. Parang hindi nito narinig ang sinabi niya. "Miss?" Bahagya niyang iniyuko ang ulo para makita ang mukha nito. Nakita niya ang namumugtong mga mata at maputlang mukha ni Maria. Halatang may mabigat na nangyari. May tutulong ba ako sa'yo, miss?" Hindi pa rin ito sumasagot. Patuloy ang pag-agos ng luha nito pero hindi man lamang ito kumikilos. Napatingin si Oscar sa paligid dahil napansin niyang marami ng taong nakatingin sa kanila. Mukhang inaakala ng mga ito na magkasintahan sila at sinusuyo niya ang babae. May isang ali pang napailing habang nakatingin sa kanila pero hindi na yan pinansin ni Oscar. "Halika na, huwag ka dyan umupo, miss, kasi mainit at malikabok dyan." Hindi sumagot si Maria pero hindi na rin siya tumutol nang marahan siyang inalalayan ni Oscar papunta sa isang bakanting upuan sa ilalim ng puno ng akasya sa tabi ng bakery. Napabuntong hininga si Oscar. Umupo siya sa kabilang dulo ng upuan at binagmasdan ng babae. Napakamot siya sa ulo. "Mukhang mabigat talaga ang problema mo, ah." Gumiti pa rin si Oscar.
kahit hindi naman siya sigurado kung tama bang pinaggagawa niya. Di kita pipilitin magsalita, pero dito ka lang muna, huwag kang aalis. At kahit lutang pang isip ni Maria at wala na siyang maramdaman kundi sakit, may maliit na bahagi ng puso niya ang kumalma kahit na konti. Ilang minuto lumipas. Bumalik si Oscar dala ng isang bote ng malamig na tubig at pandesal. Lumapit siya kay Maria at iniabot ang mga yon. Oh, kumain ka muna. Tahimik pa rin si Maria at hindi pa rin tumitingin kay Oscar. Pero hindi na siya umiiyak katulad ng kanina. Umupo muli si Oscar sa tabi niya. Tubig muna, baka ma-dehydrate ka na, kakaiyak mo. Ngumiti si Oscar. Pinipilit niyang paganina ang sitwasyon. Gusto mo ba ng kape? Ilang segundo lang lumipas at sa wakas, dahan-dahang umiling si Maria. Lumapad lalo ang ngiti ni Oscar sa simpleng pagtugon ng babae. Ay, sa wakas, sumagot ka rin. Pagkamat hindi pa rin nagsasalita si Maria, unti-unti niyang ginalaw ang kamay niya saka ininom ang tubig. Tahimik niyang pinanood si Maria habang umiinom ng tubig. Pagkatapos, dahan-dahan itong kinuha ang pandesal. Napabuntong hininga si Oscar. Buti naman, akala ko tuluyan ka na naging estatwa. Matapos ang ilang minuto, napansin ni Oscar na medyo kumalma na si Maria kaya tumayo na siya. Mukhang medyo okay ka na. Babalik na muna ako sa trabaho baka mawalan ako ng customer eh. Akmang tatalikod na siya nang bigla niyang naramdaman ang kamay na humawak sa kanyang palad kaya napahinto siya. Dahan-dahan siya lumingon at si Maria yun. Unti-unting itines naman ni Maria ang kanyang mukha na punong-puno ng takot at lungkot. At sa wakas, mula nang matagpuan siya ni Oscar, ay nagsalita na siya. Wag mo muna akong iwan. Napakamot si Oscar sa batok at napatingin sa kanyang pwestong bakery. Wala pa namang ganong customer. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Maria. Okay, hindi ako alis. Dahan-dahan siyang muling naupo sa tabi nito. Kaya sa buong araw na yon, naramdaman ni Maria na may isang taong handang manatili sa tabi niya kahit hindi nito alam ang pinagdadaanan niya. Pagsapit ng gabi, nagsara na si Oscar ng bakery at pagkatapos ay lumapit ito kay Maria. Gabi na, ihatid na kita. Nako, wag na, masyado na ako nakakaabala sa'yo. Ngumiti lang si Oscar at umiling. Ano ka ba, hindi ka naging abala, okay? Mas kampante ako makakarating ka ligtas sa bahay niyo. Hindi na tumutol pa si Maria. Sa totoo lang, natatakot siyang umuwi. Natatahimik siya sa tuwing naiisip ang bahay na ilang oras pa lamang ang nakararaan ay puno ng pangarap nila ni Ramil. Tahimik silang naglakad pa uwi at nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Maria, huminto siya. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya pero hindi na katulad kanina. May kaunting laksa siyang harapin ang realidad. Huminga siya ng malalim at bumaling kay Oscar. Maraming salamat ulit, Oscar, ha. Kung hindi ka dumating kanina, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin doon. Napakamot si Oscar sa batok at bahagyang umiti. Nako, wala yon. Bahagyang tumingin ito sa kanyang panaderya sa di kalayuan. Kapag nalulungkot ka o kailangan mo lang ng makakausap, dumaan ka lang sa bakery. Talaga? Oo naman, libre lang pakikinig. Pero ang pandesal, may bayad. Natawa naman si Maria at nang marinig yun ni Oscar, napangiti ito. Ayun mas bagay sa'yo nakangiti. Hindi na alam ni Maria kung anong isasagot, kaya tumango na lamang siya. Salamat ulit, Oscar. O siya, magpahinga ka na. Pagkatapos ay marahan itong kumaway habang naglalakad na rin pa uwi. Tahimik na pinagmasdan ni Maria ang papalayong anyo ng binata. Simple lang si Oscar. Isa itong ordinaryong tindero ng tinapay. Hindi rin naman mayaman at guwapo gaya ni Ramil. Pero sa bawat araw, siyang naging sandala ni Maria. Mula noon, unti-unting nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Paminsan-minsan ay dumaraan si Maria sa bakery ni Oscar. At kahit hindi pa niya kayang sabihin ang buong katotohanan tungkol kay Ramil, unti-unti niyang nararamdaman na gumagaan ang kanyang dibdib. Ilang linggo na rin na lumipas mula nang makilala ni Maria si Oscar.
Hindi pa rin tuluyang nawawala ang sakit na iniwan ni Ramil. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa malita bakery ni Oscar, pakiramdam niya ay unti-unting nagiging magaan ang kanyang dibdib. Sa araw na yon, maaga siyang dumaan sa bakery at naabutan niya si Oscar na abalang nagmamasa. Nakatupi ang manggas nito hanggang siko at may bahid pa ng harina ang pisngi nito. Nang makita siya ay ngumiti agad ito. Ayun, dumating na paborito kong customer. Napailing si Maria at bahagyang ngumiti. Customer lang? Oo, kapag kasi sinabi kong kaibigan, baka humingi ka pa ng discount eh. Napatawa naman si Maria. Isa na naman yon sa mga simpleng biro ni Oscar na laging nakakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Lumapit siya sa mesa at pinanood ang pagmamasa nito. Bakit parang pag sa'yo dali mo nang gawin? Mukha lang madali. Parang gusto ko tuloy subukan. Biglang umisi si Oscar. Talaga? Baka pagkatapos ito, agawin mo na pati bakery ko. Hindi naman. O, sige na nga, halika na dito. Lumapit si Maria sa tabi niya. Naglagay naman si Oscar ng kaunting harina sa mesa. Pagkatapos ay marahang kinuha ang mga kamay ni Maria. Nanigas naman si Maria na maramdaman ang paghawak nito sa kanya mga kamay. Ngunit hindi siya umiwas. Tumayo si Oscar sa likuran niya. Halos nakayakap na ito habang ginagabayan ng kanya mga galaw. Ganito, itulak mo lang ng dahan-dahan. Naramdaman ni Maria ang pagdampi ng dibdib ni Oscar sa kanyang likod. Naamoy niya itong harina, sabon na panligo at bagong lutong tinapay ang binata. Ayan, ang galing ah. Ganito ba? Oo, pero parang mas minamasahe mo lang kesa minamasa. Napatawa si Maria. Ikaw kasi ang dami mong sinasabi. Kailangan kasi baka antukin ka. Paulit-ulit nilang sinubukan. Paminsan-minsan ay nagkakamali si Maria at tumatawa doon si Oscar. At sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Maria ang lahat ng sakit na dinadala. Nang tuluyan silang matahimik, pareho nilang napansin kung gaano na sila kalapit sa isa't isa. Nakapatong pa rin ang mga kamay ni Oscar sa ibabaw ng mga kamay ni Maria. Nagtagpong kanilang mga mata at tanging ang mabilis sa tibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. At sa kanila parehong napagtanto kung gaano na sila kalapit at sabay silang natauhan. Nauna na mabilis sa lumayo si Oscar saka umatras din si Maria. Teka. Pasensya na. Hindi, ayos lang. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Pareho silang hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Napakamot na lang si Oscar sa ulo, saka pilit na ngumiti. Alam mo, parang kailangan natin ng break. Napatingin si Maria sa kanya. Kwek-kwek at palamig. Napangiti naman si Maria. Libre mo? Siyempre, bilang bayad dahil ginalingan mo sa pagmasa. Hindi na ako tatanggi dyan kapag libre. Makalipas ang ilang minuto, magkatabi silang nakaupo sa tindahan ng mga tuhog-tuhog sa labas ng bakery. May hawak silang tig-isang baso ng malamig na juice at nasa stick na kwek-kwek. Unti-unti nang nawala ang awkwardness sa pagitan nila kanina. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kung ano-ano hanggang biglang napabuntong hininga si Maria. Ay, gusto ko sanang magnegosyo ulit. Napatingin si Oscar sa kanya. Talaga? Oo, hindi ko palang alam kung ano. Dati na kasi ako nagtitinda ng mga lutong ulam. Tumango-tango si Oscar. Kaya naman palang sarap ng adobo na dinala mo ng isang araw eh. Napangiti si Maria. Napahinto lang. Hindi na niya idinitalye kung bakit at parang naunawaan na yun ni Oscar. Tumango-tango na lamang ito at pagkatapos ay ngumiti ng pilyo. Nako, delikado yan. Bakit? Baka talunin mo na negosyo ko. Napatawa si Maria. Tinapay yan sa'yo, no ka ba? Ulaman sa akin. Di mas lalo na lahat ng tao sa'y nabibili. Pareho silang natawa habang tumatawa si Maria. Biglang may sumagi sa isip niya. Kaya unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. Napatingin siya kay Oscar pagkatapos ay napatingin sa bakery nito. Matapos siya lokohin ni Ramil, may ideyang nabuo sa isip niya. What if? Napakunutan noon ni Oscar. Ha? Dahan-dahan lumawak ang ngiti ni Maria. Bakit hindi nga ako magsimula ulit?
Huminga ng malalim si Maria bago dagdagan ang susunod na sasabihin niya. Kinakabahan siya ng konti, ngunit kailangan niyang sabihin ang nasa isip niya. May gusto sana akong sabihin. Mukhang seryoso na yan ah. Bahagyang umiti si Maria. Gusto ko kasing lumaki pa ang bakery mo. Napakurap si Oscar. Oh, hindi lang to basta maliit na pwesto. Ang sarap kasi ng tinapay mo tsaka masipag ka. Naniniwala ako na kayang-kaya mong palakihin to. Sandaling natahimik si Oscar. Sa buong buhay niya, first time lang na may pumuri sa kanya. Kung papayag ka, gusto ko maging business partner mo. Parang hindi agad pumasok sa isip niya ang sinabi ng babae. Business partner? Oo. Dahan-dahan tumango si Maria. Gusto ko magsimula ulit. At sa totoo lang, gusto ko makatulong sa'yo. Pakiramdam ko kasi mas maganda kung sabay nating palalaki ng bakery. Ilang segundo ring hindi nagsalita si Oscar at tinitigan lamang niya si Maria. Siyempre, papayag ako. Makakatanggi ba ako sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Maria. Talaga? Oo naman. Baka nga sa susunod, maging empleyado mo na lang ako eh. Napatawa si Maria. Salamat, Oscar. Dapat ako magpasalamat. Tumikim siya at yumuko ng bahagya. Hindi ko akalaing may maniniwala pa sa maliit kong bakery. Napangiti si Maria. Hindi naman maliit ang bakery mo, kailangan lang palakihin. Ngunit ilang sandali pa. Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Maria. Napapuntong hininga siya at napatingin sa kanya mga kamay. Napansin naman agad yun ni Oscar. Oh, bigla ka natahimik. Anong iniisip mo? Yung pangpuhunan kasi. Natahimik siya saglit bago muling nagsalita. Gusto kong tumulong, magsimula ulit pero wala na akong perang maipupuhunan. May ipon ako. Agad na napaangat ang ulo ni Maria. Ha? Hindi ganun kalaki yon, pero sapat na siguro para makapagsimula tayo. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Hindi pwede, Oscar, nakakahiya. Bakit nakakahiya? Pinaghirapan mo yan. At gusto kong gamitin para sa pangarap natin. Natigilan si Maria sa sinambit ni Oscar. Hindi, Oscar. Ayoko maging pabigat sa'yo. Oo pabigat agad. Umiling-iling siya at gumiti. Maria, wala na makakilala kita. Mas naging magandang takbo ng mga araw ko dahil nagkaroon ako ng kaibigan na katulad mo. Tumikim siya at medyo naila. At syempre, naniniwala ako sa'yo. Medyo. Naluluha na si Maria. Pero, paano kung magkamali tayo? Di babangon tayo ulit? Paano kung mawala ang pera mo? Kikitain naman ulit yun. Teka nga, wala pa nga nega mo na agad dyan. Basta kung kasama mo, huwag kang matakot sumubok ka. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salitang yun. Sa bawat paliwanag dito, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya mag-iisa sa kaharaping laban. Sa huli, napabuntong hininga siya. Sige na nga, pero babayaran kita ha. Lumawak ang ngiti ni Oscar. Aba, syempre, ano ka, sinaswerte? Oscar naman eh. Biro lang. Nagtawanan silang dalawa at doon unti-unting na-appreciate ni Maria si Oscar dahil handa nitong isakripisyo ang ipon nito para lang sa pangarap ni Maria. Kaya bilang pagbawi ay hindi niya bibiguin ito. Unti-unti nga nakabangong muli si Maria. At sa bawat araw na lumilipas, may taong naniniwala at nanatili sa kanyang tabi. At dahil sa kanilang sipag, tiyaga at tiwala sa isa't isa, unti-unting lumago ang kanilang bakery. Hanggang sa dumami na ang kanilang mga branch sa iba't ibang lugar. Masarap sa pakiramdam ni Maria na muling makita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ngunit higit pa sa tagumpay ng negosyo, ang pinakamahalagang bagay na naibalik sa kanya, ang paniniwala sa sarili at malaking bahagi noon ay si Oscar. Lumipas sa mga taon, mas gumanda si Maria dahil sa walang stress at meron ng peace of mind. Si Oscar naman, mas naging responsable at mas lalong minahal si Maria. Sa totoo lang, mula pa nung unang araw na nakita niya itong umiiyak sa gilid ng kalsada, may kakaiba na siyang nararamdaman dito. Nung una, inisip niyang awa lamang yun. Pero habang mas nakikilala niya si Maria,
Napansin niya mga bagay na lalo niyang hinangaan dito. Hindi niya namalayang nahulog na pala siya ng todo. Ngunit itinago niya yon sa mahabang panahon dahil ayaw niyang masira ang kanilang magandang samahan. Kahit araw-araw na niyang gustong sabihin ang tunay niyang nararamdaman para dito. Isang gabi, matapos ang napakahabang araw ng trabaho, biglang napangiti si Maria. Habang nag-aayos sila ng mga papeles sa kanilang opisina. Oscar? Napatingin naman agad ang lalaki. Bakit? Namiss ko na magkwek-kwek. Napatawa si Oscar. Ano yan? Bigla ang cravings? Sige na, tsaka matagal na rin tayong hindi nakakakain sa labas. Napatingin siya sa mga dokumento sa mesa. Puro trabaho na lang tayo. Oh. Tumayo si Maria at kinuha ang kanyang bag. Halika na. Hindi na tumutol si Oscar nang hilahin siya nito. Sa totoo lang, kahit saan naman siya yayain ni Maria, handa siyang sumama. Ngayon, magkatabi silang nakaupo sa parehong lugar kung saan pinaplano pa lamang nila ang mga meron na sila ngayon. Ang maliit na bakery na dating simpleng tindahan lang ay isa ng malaking establishmento sa tapat nila. Habang kumakain sila ng kwek-kwek, nakatitig lang si Maria sa bakery. Dahan-dahang ngumiti ang babae. Biruin mo, ang layo na natin kumpara sa dati. Pinagmasdan muna ni Oscar ang mukha ni Maria bago siya tumingin sa bakery. Oo nga eh. Biruin mo, nandito rin tayo nun, kumakain ng kwek-kwek habang pinag-iisipan ng mga plano natin. Napangiti si Maria. Tapos hindi ko pa alam kung saan kukuha ng puhunan. At halos itaboy mo ako na sabihin kung magpapahiram ako. Nahihiya kasi ako eh. Buti na lang matigas ang ulo ko. Pareho silang natawa at tahimik na tumingin sa kanilang unang brunch. Ang lugar na naging saksi sa muling pagbangon ni Maria at sa tahimik na pag-ibig ni Oscar sa kanya. Habang magkatabi ang dalawa, hindi maiwasan ni Oscar na isipin kung hanggang kailan niya kayang itago ang matagal na niyang nararamdaman sa babae. Sa loob ng maraming taon, wala nang naging balita si Maria sa ex niya. At kung hindi dahil kay Oscar, marahil ay hindi na siya muling nakabangon pa. Akala niya, tuluyan ang magiging bahagi ito ng kanyang nakaraan, pero nagkamali siya. Isang hapon, kararating lamang ni Maria sa kanilang unang brunch. Ang katulad ng nakasanayan, basaya niyang pinagmamasdan lagi ang bakery na minsang pangarap lamang. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa opisina, biglang sinabi ng receptionist na may naghihintay sa kanya sa lobby. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nanlamig ang kanyang buong katawan at biglang bumalik ang nakaraan. Nakatayo sa gitna ng lobby si Ramil. Payat na payat ito at hindi na kasing kinis ng dati ang mukha. Kupas ang suot na damit at halatang pagod na pagod sa buhay. Ramil? Pagkarinig ni Ramil sa kanyang boses, agad itong lumapit kay Maria. At bago pa siya makapag-react, lumuhod ito sa harapan niya. Napatingin ng mga empleyado at ang lahat ay nabigla. May luhang tumutulo sa mga mata ni Ramil habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Mahal pa rin kita, Maria. Umiiyak nitong sabi. Nagkamali lang ako. Hindi inaasahan ni Maria na marinig muli ang mga salitang yon sa taong nagwasak ng puso niya. Nagsisisihan ko na lahat. Walang araw na hindi kita naiisip, Maria. Please, patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Naghalo ang emosyon sa puso ni Maria. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, hindi niya maikakaila. May bahagi pa rin ng puso niyang nasasaktan sa tuwing nakikita ito. Naaalala niyang unang araw na nagkakilala sila. Kahit alam niyang kasinungalingan ng karamihan sa mga yon, hindi basta-basta nabubura ang mga alaala sa puso niya. Bakit ka bumalik? Humihikbi si Ramil habang nakayuko. Dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Napagtanto ko na ikaw lang babaeng tunay na nagmahal sa akin. Maria, handa kong itama ang lahat. Muling tumulong ang luha ni Maria. Sa loob ng maraming taon, pinilit niyang isarang pinto ng kanyang puso. Pero ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ang lalaking kinabaliwan niya. At sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ito. Kaya sa kabila ng lahat, pinili niyang sundin ang puso niya.
Pinapatawad na kita. Salamat Maria. Pangako hindi na kita bibiguin. Mas lalong naiyak si Ramil at agad siya niyakap na mahigpit. At muli, naramdaman ni Maria ang pamilyar na init ng pagmamahal na akala niya ay matagal nang nawala. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, pinatira niyang muli si Ramil sa kanyang bahay. At habang pinagmamasdan niya si Ramil na muling naglalakad sa loob ng kanyang tahanan, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Tama bang ginawa ko? O muli na naman siyang binubuksan ng pintuan para sa panibagong sakit na minsan ang muntik pumatay sa kanya. Kahit pinatawad na ni Maria si Ramil at pinayagan itong muling tumira sa kanyang bahay, hindi nangangahulugan tuluyan na niyang ibinaba ang kanyang mga sarili. Sa katunayan, mula pa nung unang araw na muling bumalik si Ramil sa kanyang buhay, may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Masyadong biglaan at kahina-hinala ang pagbabalik nito. Bakit sa panahon na matagumpay na siya? Kaya kinabukasan, maagi siya nagtungo sa opisina. Naabutan niya si Oscar na nakaupo sa mesa nito habang sinusuri ang sales figures ng kanilang mga branch. Katulad ng dati, nakakunutan noon ito habang seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Pero nang mapansin siya, agad na lumambot ang mukha nito. Good morning, partner. Sumilay ang ngiti nito sa labi at tumayo, saka iniabot sa kanya ang kakatimpla lang na mainit na kape. Extra sugar, alam ko mukhang kulang ka sa tulog. Tinanggap yun ni Maria at pilit nang umiti. Salamat. Agad napansin ni Oscar na may kakaiba sa aura niya. Hindi tulad ng mga nakaraang araw. Mabigat ang kanyang mga mata at halatang maraming iniisip. Dahan-dahang naupo si Maria sa sofa sa sulok ng opisina. Tahimik lang siyang humihigop ng kape. Ilang minuto lumipas, huminga muna ng malalim si Maria bago nagsalita. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sa kuryosidad, napatingin si Oscar sa kanya. Ano yun? Bumalik na si Ramil. Nawala ang ngiti sa labi ni Oscar. Ramil? Oo. Yung ex-husband mo? Tumango si Maria. Pinatira ko ulit siya sa bahay. Hindi inaasahan ni Oscar ang narinig. May kumirat sa dibdib niya, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. I see. Tahimik na yumuko si Maria. Alam kong magugulat ka. Hindi lang ako nagulat. Pinilit niyang ngumiti. Konting selos din. Napatingin si Maria sa kanya saka biglang natawa. Baliw ka talaga. Baka kasi mahal mo pa rin siya. Mahina siyang hinampas ni Maria sa balikat. Tumigil ka nga. Napatawa naman si Oscar. Aray, masakit yun ah. Deserve. Sabay irap ni Maria. Sa ilang segundong yon, gumaan ng kaunti ang mabigat na pakiramdam ni Maria. Katulad ng dati, kayang-kaya pa rin ni Oscar na patawanin siya kahit sa gitna ng pinakamasalimuot na sitwasyon. Huminga ng malalim si Maria at muling naging seryoso. Oscar, ngayon ko nang sasabihin sa iyong totoo. Tumahimik si Oscar at nagseryoso din. Si Ramil ang dahilan kung bakit ako nawalan ng 2 milyong piso. Nalaki ang mga mata ni Oscar. Hindi siya makapaniwala. Ano? Siyang kumuha ng perang pinaghirapan ko. Isang araw matapos kaming ikasal. Iniwan niya ako. Biglang naalala ni Oscar ang unang araw na nakita niya si Maria. At ngayon lamang niya lubos na naunawaan kung gaano kalalim ang sugat na dinadala nito noon. Napahigpit ang pagkakahawak ni Oscar sa tasa ng kape. Siya pala ang dahilan, tapos hindi mo sinabi sa akin. Kasi hindi ko pa kaya noon. Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Maria. Nahihiya kasi ako nun sa'yo. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko. Agad na lumapit si Oscar at naupo sa tabi niya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Maria. Hindi ka tanga. Pero nagpakatanga ako. Hindi, kasi nagmahal ka lang. Tuluyan ang napaluha si Maria. Tahimik na pinisil ni Oscar ang kanyang kamay. At walang katangahan sa pagmamahal. Ilang sandali lang, natahimik sila. Pagkatapos ay pinunasan ni Oscar ang luha sa gilid ng kanyang mga mata.
So, ano ng plano mo? Dahan-dahang lumitaw ang misteryosong ngiti sa mga labi ni Maria. Sa pagkakataong to, ako naman ang magpapakita kay Ramil na hindi na ako yung babaeng iniwan niya noon. Ngumiti na rin si Oscar. Mukhang delikado yan ah. Matagal ko nang natutunan ang leksyon ko. At mas tumalim ang tingin ni Maria. Sa pagkakataong to, hindi na ako papayag na saktan pa niya ulit. Ako naman ang magbibigay sa kanyang leksyon, hindi niya makakalimutan. Tahimik na napatitig si Oscar kay Maria. Yung babaeng minsang durog na durog at ngayon nakangiti na, parang handa ng lumaban. Ano man ang plano ni Maria, handa na siyang manatili sa tabi nito hanggang sa huli. Mabilis sa lumipas sa mga araw at gaya ng inaasahan ni Maria, walang nagbago sa totoong ugali ni Ramil. Akala ni Ramil ay sapat ng kanyang pag-iyak, pagmamakaawa at matatamis sa salita upang tuluyan siyang mapatawad ni Maria, pero nagkamali ito. Tulad ng dati, batugan pa rin si Ramil. Madalas itong nasa bahay lang, nanonood ng TV, puro cellphone, at umaasa na lang na may nakahanda ng pagkain. Bagamat kumikilos-kilos ito paminsan-minsan, ramdam ni Maria na ginagawa lamang nito yon upang mapanatili ang kanyang tiwala. Nagpatuloy si Maria sa kanyang pagpapanggap. Sa paningin ni Ramil, unti-unti nang bumabalik ang lahat sa dati. Pinagsisilbihan pa siya ni Ramil tuwing umuuwi siya. Lingid din sa kaalaman ni Ramil. Simula nang muli silang magsama sa iisang bubong, mas pinili ni Maria na manatili lagi sa opisina o kaya sa condo unit na ginagamit niya para sa trabaho. Pakiramdam niya kasi, nasusuka siya sa tuwing nakikita si Ramil, kaya umuuwi lamang siya upang magpalitan damit, kumuha ng mahalagang gamit at tingnan kung ano ang ginagawa ng lalaki. At sa bawat pag-uwi niya, mas lalo lamang niyang nakukumpirma ang kanyang mga hinala. Isang gabi, pagod na pagod si Maria nang dumating siya sa bahay. Masakit ang kanyang ulo at ang tanging gusto niya ay makapagpalit ng damit at makaalis muli. Pagpasok pa lamang niya sa sala, sinalubong ni siya agad ni Ramil. Oh, mahal, dumating ka na pala. Bago pa siya makaiwas, niyakap siya nito mula sa likuran. Para kay Maria, nakakakilabot. Napapikit na lang siya upang pigilan ang pandidiring gustong lumabas sa kanyang mukha. Miss na kita. Idinikit pa ni Ramil ang kanyang mukha sa balikat ni Maria. Ang tagal mo namang nawala. Nanatiling kalmado si Maria, pero sa loob-loob niya, bumabaliktad ang sikmura niya sa pagkasukla. Ito ang lalaking minsang nagnakaw ng lahat sa kanya, at ngayon, parang walang nangyari kung makadikit sa kanya. Pagod ako. Bahagya siyang kumalas sa pagkakayakap nito, ngunit hindi bumitaw si Ramil. Sandali lang naman. Hinaplas pa nito ang kanyang braso. Totoo, miss na kita. Pinilit ni Maria ng umiti. Kailangan ko muna magpalit. Sa wakas, bumitaw na rin si Ramil. Ay, sige na nga. Naganda na rin pala ako ng hapunan. Tumango na lang si Maria at dumiretso na sa kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto, agad siya napahawak sa gilid ng aparador saka napapikit. Parang gusto niyang kuskusin ang balat niyang nadikitan ng lalaki. Nakakadiri ka. Mahina niyang bulong sa sarili dahil wala na siyang nararamdamang pagmamahal para dito. Kung meron mang natitira, ay galit at matinding pagkasuklam na lamang. Matapos magpalit ng damit, hindi na siya nag-abala pang magpaalam kay Ramil. Wala na siyang pakialam kung mag-alala ito kung saan siya pupunta. Sa totoo lang, mas gusto pa niyang magpalipas ng gabi sa opisina kaysa magstay sa iisang bubong kasamang lalaking minsang sumira sa buhay niya. Kinuha niyang kanyang bag, susi ng kotse at tahimik na lumabas ng bahay. Mag-aalas 10 ng gabi nang makarating siya sa kanilang opisina. Patay ng karamihan sa mga ilaw sa buong building, pero pagpasok niya sa executive floor, napansin niyang bukas pa rin ang ilaw sa loob ng opisina. At hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang naroon. Bising-busy pa si Oscar sa pagtingin ng mga sales report sa loob. Kahit boss na rin ito ng lumaking negosyo nila, hindi pa rin nawala ang sipag at pagiging hands-on ito. At yon ang isa sa mga pinakahinangaan ni Maria sa kanya.
Nang marinig ni Oscar ang pagbukas ng pinto, napaangat agad ito ng tingin at napatayo pa ito sa gulat. Maria? Napangiti naman si Maria. Ano, mukhang nakakita ka ng multo ah. Napakamot si Oscar sa ulo. Akala ko kasi nakauwi ka na. Umuwi nga. Ibinagsak niya ang bag sa sofa at huminga ng malalim. Kaso, nasiwa ako sa bahay eh. Napakunat noon ni Oscar. May pangit kasi akong kasama. Saglit na natigilan si Oscar bago niya naunawaan ang ibig sabihin ni Maria at pareho silang napatawa. Grabe ka na talaga. Totoo naman kasi eh. Lumapit siya sa may ref sa gilid ng opisina at naglabas ng isang bote ng champagne. Itinaas pa niya yon ng bahagya habang nakangiti. Inom tayo? Hindi naman ako umiinom. Minsan lang eh. Lumapit siya kay Oscar at tinapik ang balikat ito. Dahan-dahan niya itong binuksan at maayos na nakasalansan sa loob ang mga bandal-bandal ng pera. Kahit sanay na si Ramil sa pagpapanggap, hindi nito naitago ang pagkinang ng mga mata. Pinilit itong magmukhang kalmado, ngunit halatang halata ang excitement sa mukha nito. Kailangan ko nga palang umalis bukas. Nagkunwari siyang busy sa pag-ayos ng mga pera habang nakatingin si Ramil sa maleta. Saglit siyang huminto at tumingin sa direksyon ni Ramil. Pinagkakatiwalaan kita, Ramil. Mabilis na napatingin si Ramil sa kanya at pilit nang umiti. Siyempre naman, mahal. Iiwan ko muna to dito. Sinara niya ang maleta. Ikaw nang bahala. Nakita ni Maria ng mga sandaling yun ang eksaktong ekspresyon ni Ramil na matagal na niyang hinihintay. Kinagabihan, pinili ni Maria na manatili sa bahay. Nagulat pa si Ramil ang sabihin niya hindi na siya aalis at halata sa mukha nito ang tuwa. Mabuti naman at dito ka matutulog. Masayang sabi nito habang naghahanda ng hapunan. Namiss talaga kita. Pinilit na lang humiti ni Maria. Tinamad na kasi ako mag-drive kaya dito na muna ako magpapahinga. Hindi na maitago ni Ramil ang saya kaya buong gabi. Halos dikit ito ng dikit sa kanya. Naglalambing at paulit-ulit na pinapakitang para bang isa tong mapagmahal na asawa na lalo naman tumitindi sa pagkasuklam ni Maria. Bandang 11:00, nagkunwari si Maria na inaantok na. Humiga na siya sa kama habang si Ramil ay agad na yumakap sa kanya. Good night, mahal. Pinigilan niya ang sariling mapangiwi. Good night. Hindi siya agad nakatulog. Nanatili siya nakapikit habang hinihintay na bumigat ang paghinga ng lalaki sa kanyang tabi. Lumipas ang halos 1 oras hanggang sa tuluyan niyang narinig ang regular at malalim na paghilik ni Ramil. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tahimik siyang bumangon sa kama. Maingat siyang naglakad papunta sa walk-in closet kung saan nakatago ang maletang pinakita niya kay Ramil kanina. At ngayong gabi, babaguhin ni Maria ang laman nito. Isa-isa niyang inalis sa mga bundle ng totoong pera at saka pinalitan ng mga lumang dyaryo at ilang magazine na maingat niyang pinutol upang magmukhang makapal at mabigat. Matapos maayos ang lahat, sinara niya ang maleta at ibinalik yon sa eksaktong pwesto kung saan ito nakita ni Ramil. Hindi na bumalik si Maria sa tabi nito. Kinuha niyang kanyang bag at tahimik na lumabas ng bahay. Paglabas niya ng gate, huminga siya ng malalim at umalis papunta sa kondo ni Oscar. Alam niyang gising pa ito kahit 10 oras na ng gabi at alam niyang hindi kailanman magsasawang buksan ang pinto para sa kanya. Halatang nagulat ito na makita siya. Maria. Ngunit bago pa siya ulit magkapagsalita, mahigpit na siyang niyakap ni Maria. Napabuntong hininga si Oscar at agad siyang niyakap pabalik. Tapos na? Maingat na tumango-tango si Maria habang nakasubsob sa dibdib nito. Oo. Hinaplos ni Oscar ang kanyang buhok. Pantanggal stress lang. Napatingin si Oscar sa mga mata ni Maria. Baka sa mukha nito ang pagod at ngiting halatang naghahanap ng pahinga. At gaya ng dati, hindi niya kayang tanggihan ang babaeng mahal niya. Ay, sige na nga, matatanggihan ba kita? Lumapad naman ang ngiti ni Maria. Yan, buti naman. Binuksan na niya ang champagne
at tumunog ang mahinang pop sa loob ng tahimik na opisina. Naglagay si Maria ng tigisang baso para sa kanila. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging magaan ang kanilang usapan. Makalipas ang ilang baso, namumula na ang mga pisngi ni Maria at nagiging clingy na. Hinahawakan na rin ang braso ni Oscar habang tumatawa. Maya-maya pa, unti-unting tumahimik ang dalawa at nagtama ang kanilang mga mata. Salamat. Para saan? Sa lahat-lahat. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Maria. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Marahang hinawakan ni Oscar ang kanyang kamay. At kung hindi dahil sa'yo, hanggang ngayon, maliit pa rin ang bakery ko. Napangiti si Maria. Partner talaga tayo. Tumitig si Oscar sa kanyang mga mata. Sa mga mata ng babaeng minahal niya ng tahimik sa loob ng maraming taon. Kaya naman sa gabing yon, hindi na niya kayang itago pa ang nararamdaman. Maria. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Mahal kita. Hindi agad nakapagsalita si Maria, pero wala siyang takot na naramdaman. Sa halip, kakaibang init ang unti-unting bumalot sa puso niya. Matagal na. Huminga ng malalim si Oscar. Pero hindi ko magawang mag-confess sa'yo dahil ayokong mawala ka sa buhay ko. Dahan-dahang hinaplos ni Maria ang kanyang pisngi. Oscar, hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na ano man ang mangyari. Hindi na kita hayaang masaktan ulit. Pinisil niya ang kamay ni Maria. At kapag natapos ng problemang to, di ko napapayagang makalapit pa sa'yo si Ramil. Tuluyang napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Dahan-dahan siyang lumapit kay Oscar at maingat niyang idinikit ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Sandaling natigilan si Oscar pero tumugon din sa halik ng babae. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hiningal na nakangiti. Ang tagal mo palang naghintay. Natawa naman si Oscar. Worth it naman. Napayakap si Maria sa kanya. Sa mga bisig ng simpleng tindero lang ng tinapay noon na naging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ngayon. Sa wakas ay naramdaman ni Maria ang pag-ibig na hindi nakabatay sa kasinungalingan. Mahigit isang buwan ding nagtiis si Maria sa presensya ni Ramil sa kanyang bahay. Sa loob ng unang linggo, perfect pang pinapakita nitong ugali. Kung ibang Maria sigurong kaharap nito, malamang ay muli na naman siyang bumigay. At gaya nga ng inaasahan niya, hindi nagtagal ay muling lumabas ang totoong kulay nito. Medyo naiilang pa ito bago nagsalita. Mahal, medyo naiilang pa ito bago nagsalita. Nag-angat ang tingin si Maria. Bakit? Nagkunwari pa itong nahihiya. Kasi may nakita akong job opening. Tumango-tango si Maria. Maganda yan. Oo nga kaso kailangan ko lang sana ng konting pera para sa requirements. Magkano? Malit lang naman. Kung gusto mo, dito ka na lang magtrabaho sa bakery. Agad umiling si Ramil. Mahal naman, hindi bagay sa akin na maging panadero. Sa dami ng palusot nito, lalo lamang tumibay ang paniniwala ni Maria na hindi pa talaga nagbabago si Ramil. Isang umaga, maingat na isinagawa ni Maria ang susunod na hakbang ng kanyang plan. Naglabas si Maria ng isang malaking itim na maleta sa harap ni Ramil. Ang dali mo pa rin palang utuin, Maria. Bulong niya sa sarili. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras. Lumabas na siya ng bahay at dumiretso sa bus terminal. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga ngiti. Pakiramdam niya ay muli na naman siyang nanalo. Bandang 5:00 ng umaga, nakaupo si Ramil sa isang bakanteng upuan sa terminal. Inaantay ang susunod na paalis na bus. Paminsan-minsan pa ay lumilingon siya sa paligid. Sinisigurong safe na safe ang maleta at walang nakasunod sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi na siya mapakali. Gustong-gusto na niyang makita ang laban ng maleta. Kaya hindi niya napigilan ng sarili. Dahan-dahan niyang inilapag ang maleta sa kanyang kandungan. At nang mabuksan niya ito, naglaho ang ngiti sa kanyang labi. Sunod-sunod niyang inangat ang mga bundle. At sa halip na totoong pera, puro lumang dyaryo at papel ang tumambad sa kanya. Ano nga?
Aligaga niyang pinagkakalkal ang buong maleta dahil baka nagkakamali lang siya. Pero wala. Kahit isang tunay na perang papel, unti-unting pumasok sa isip niya ang katotohanan na loko siya. Maya-maya pa ay may biglang humintong sasakyan sa harap ng terminal. Mga pulis ang mabilis na bumaba, hawak ang mga dokumento. Nang makita si Ramil na nakaupo pa rin at hawak ang bukas na maleta, agad silang lumapit dito. Kayo po ba si Ramil Fernandez? Napatayo si Ramil. Proud ako sa'yo. Ipinihit ni Maria ang mukha, tumingala sa kanya. Sa mga mata ni Oscar, wala siya nakita kundi pag-alala, pag-aaruga at pagmamahal. Mga bagay na kailanman ay hindi niya tunay na natanggap kay Ramil. Pwede bang dito ako matulog? Ngumiti si Oscar at marahang nalikan ang kanya noo. Palagi ka namang may lugar dito. Naramdaman ni Maria ang kakaibang kapayapaan sa mga bisig ng lalaking tahimik na nagmahal sa kanya sa loob ng maraming taon nung gabing yun. Madaling araw na nung muling ulitin ni Ramil ang kasalanang minsan na niyang nagawa. Bandang 3 a.m., maingat siyang bumangon. Napansin niyang wala na sa tabi niya si Maria. At sa isip niya, yun na ang perpektong pagkakataon. Ngumisi pa siya habang dahan-dahang lumakad papunta sa walk-in closet. Itinago niya ang kanyang pananabik ng mga nakaraang araw. Ngayong nag-iisa na siya, wala na siyang dahilan para magpanggap. Ang dali mo pa rin palang paikutin. Bakit sir? Anong problema? May warrant para sa iyo kaugnay sa kasong estafa at qualified theft. Nanlamig ang buong katawan ni Ramil. Hindi totoo yan. Sinubukan niyang umatras, ngunit mabilis siyang inabutan ng mga pulis at agad na pinasasan ng kanyang mga kamay. Nagsimulang magtinginan ng mga tao sa terminal. Hindi na maitago ni Ramil ang takot. Sandali, may misunderstanding lang. Ilang minutong lumipas, huminto ang isang sasakyan sa tapat ng terminal. Mabilis na bumaba si Maria, kasunod si Oscar, at dumiretso kung nasan si Ramil. Maria, mahal. Hindi na siya pinatapos magsalita ni Maria. Hayop ka. Talagang pati mga papel pinag-interesan mo? Umalingaw ang kanyang boses sa buong terminal. Mahal, pag-usapan naman natin to. Ano ba itong mga pulis? Akala ko ba okay na tayo? Mukhang walang balak si Maria na intindihin ang mga sinasabi nito. Hindi mo naman talaga ako minahal, di ba? Ginamit mo lang ako noon pa man. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa matagal nang kinikimkim na sakit. Pinaglaruan mo ang damdamin ko. Ninakaw mong perang pinaghirapan ko. At matapos ang lahat, akala mo, mauulit mo na naman? Umiiyak na si Maria sa sobrang gigil, pero matatag pa rin siyang naninindigan. Ngayon, sisiguraduhin kong mabubulo ka na sa kulungan. Tuluyan ang napayuko si Ramil. Wala na itong maisagot. Sa harap ng mga tao, tuluyan ang gumuho ang kanyang kayabangan. Habang isinasakay si Ramil sa police vehicle, pilit pa rin itong lumilingon kay Maria at humihingi ng awa. Buong maghapon ay hindi iniwan ni Oscar si Maria. Matapos ang nangyari sa bus terminal, doon lang tuluyang bumuhos ang lahat ng emosyon ni Maria na matagal na niyang kinikimkim. Ang galit, sakit, kahiyan at panghihinayang na ilang taon niyang dinadala ay para bang sabay-sabay na lumabas. Nakaalalay lang sa tabi niya si Oscar hanggang sa tuluyan ng humupang kanyang emosyon. Napatingin siya kay Oscar. Nakaupo ito sa tabi niya at tahimik na nagbabasa ng mga dokumento na panay ang sulyap sa kanya upang siguraduhing maayos na siya. Oscar, agad itong ibinaba ang hawak. Gusto kong puntahan si Ramil. Napakunot ang noo ni Oscar. Ano? Sa selda. Napabuntong hininga si Oscar. Maria, sigurado ka ba? Baka lalo ka lang ma-stress dun eh. Napangiti ng pilya si Maria. May gusto lang akong gawin. Napansin ni Oscar ang kakaibang kislap sa mga mata nito. At sa loob ng ilang taong magkasama sila, kabisado niya ang ekspresyon na yon. Ibig sabihin, may binabalak na naman si Maria. May naiisip ka na namang kalokohan, no? Kunti lang. Napailing na lang si Oscar habang natatawa. Alam mo talagang hindi kita matitiis. Kaya mahal kita eh.
Saglit na natigilan si Oscar at halatang kinili kaya napangiti ng malapad. Alam na alam talaga kung paano kukunin eh. Sige na nga, sasamahan na kita. Bago sila umalis, dumaan muna sila sa bakery at nagpakuha si Maria ng bagong lutong pandesal. Napatingin si Oscar kay Maria. Sigurado akong may bala ka talaga. Abangan mo na lang. Pagdating nila sa kulungan, agad silang pinapasok matapos makausap ang mga pulis. Kagad naman nilang nakita si Ramil na gusot-gusot ang buhok at halatang hindi nakatulog. Nang makita nito si Maria, nagmamadali itong tumayo at lumapit sa rehas. Maria, buti dumating ka. Nagmamakaawa na agad ang boses ito. Please naman, mahal. Palabasin mo na ako dito. Ayoko na dito. Promise, magbabago na ako. Mahal na mahal naman talaga kita eh. Mali talaga ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Patuloy lamang ito sa pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang ni kahit katiting na awa pang nararamdaman si Maria. Kalmado lang nang umiti si Maria at naupo sa bench sa tapat ng selda katabi si Oscar. Dahan-dahan niyang binuksan ang dalang paper bag na may lamang bagong lutong pandesal. Napakurap si Ramil. Maria? Wala siyang tugon kay Ramil. Kumuha lang siya ng isang pandesal at masayang kinagat yun. Napapikit pa siya na halata namang nasa nang aasar lang. Ang sarap! Hindi mapigilan ni Oscar ang matawa. Samantalang sa likod ng rehas, lalong nataranta si Ramil. Maria, kawaan mo naman ako. Hindi ko na kaya dito, please. Parang walang naririnig ang dalawa. Abala si Maria sa pagkain, habang si Oscar naman ay nakangiting pinapanood siya. Oscar? Oh? Naalala mo nung unang araw mo kong binigyan ng pandesal? Napangiti si Oscar. Oo naman. Buti na lang hindi mo ko iniwan. Marahang hinawakan ni Oscar ang kamay ni Maria sa harap ni Ramil. At hindi kita iiwan kailanman. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Ramil at halatang hindi na natutuwa sa nakikita. Maria, please. Nakuha niyang atensyon ni Maria. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa rehas. Mas masarap palang pandesal kapag kinakain sa harap ng taong nanloko sa'yo. Napahikbi si Ramil. Patawarin mo na ako, Maria, please. Pinatawad na kita, pero hindi ibig sabihin na makakalaya ka sa ginawa mo. Tuluyan ang nanlumos si Ramil. Nung iniwan mo ako, muntik ko nang gustong sumuko. Pero may isang taong nanatili sa tabi ko. Hinawakan niyang kamay ni Oscar. At ngayon, siyang kasama ko. Muling naupo si Maria sa tabi ni Oscar at inubos ang huling pandesal. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, pakiramdam niya ay tuluyan na siyang malaya. Habang palabas sila ng kulungan, mahigpit siyang kumapit sa braso ni Oscar. Tara na, partner. Saan? Napangiti siya. Uuwi na tayo. Nakuha pang dumila ni Maria kay Ramil habang naglalakad paalis. Nagsisisigaw pa rin si Ramil pero dead man na siya sa babae. Pakalipas ang ilang buwan, lalo pang umunlad ang buhay ni Maria at Oscar. Patuloy na lumaki ang kanilang bakery business. Nadagdagan na naman ang kanilang mga branch. Dumami ang mga empleyado at mas nakilala pa ang pangalan ng kanilang kumpanya. Ngunit para kay Maria at Oscar, hindi lamang pera o negosyo ang pinakamahalaga, kundi ang kanilang tiwala sa isa't isa, pagkakaibigan at samahang ilang taon nilang pinatibay. Matapos ang gabing nag-confess si Oscar ng kanyang nararamdaman at ang una nilang halik, nagkasundo silang huwag munang madaliin ang lahat. Pareho nilang alam na kakagaling lamang ni Maria sa isang masakit na kabanata ng kanyang buhay. At ayaw naman ni Oscar na maramdaman ni Maria na pinipilit siya kaya sinantabi muna nila ang usapin sa pag-ibig. Gusto nilang siguraduhin na kapag dumating ang tamang panahon, handa na silang pareho. At sa mga sumunod na buwan, walang gaanong nagbago. Masaya pa rin silang magkasama sa araw-araw na paminsan-minsan. Lumalabas sila upang mag-bonding. Doon mas lalong naramdaman ni Maria kung gaano siya kaswerte na nakilala niya si Oscar. Walang araw na hindi siya napapangiti dito. Isang Biyernes ng gabi, sinabi ni Oscar na may gusto itong ipakita sa kanya. Libre ka ba mamaya? Bakit? May pa-surprise ka na naman, no? Ngumiti si Oscar.
Basta magtiwala ka lang. Napangiti naman si Maria. Ikaw pa ba? Pagdating nila sa rooftop ng kanilang unang branch, namangha si Maria sa mga nakahilera na maliliit na ilaw. May simpleng mesa sa gitna at nasa ibabaw nito ang lahat ng paborito nilang pagkain. Hindi mawawala siyempre ang kwek-kwek. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib. Oscar, naalala mo? Napaluhan siya habang tumatawa. Siyempre. Dito tayo nagsimula bago ang lahat, diba? Dahan-dahan lumapit si Maria sa mesa. Kumuha siya ng isang stick ng kwek-kwek. Ito na ang pinaka-romantic na dinner sa buong buhay ko. Napakamot sa ulo si Oscar. Pasensya na. Hindi kasi ako marunong mamili sa mamahaling date. Napalingon si Maria at ngumiti. Hindi ko kailangan na mamahaling date. Lumapit siya kay Oscar. Basta ikaw ang kasama ko. Matapos silang kumain at magtawanan, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Oscar. Huminga muna ito ng malalim at nanginginig ang mga kamay. Napansin naman yun ni Maria. Kinakabahan ka, ano nangyari sa'yo? Napatawa si Oscar. Sobra. Hinawakan niya magkabilang kamay ni Maria. Maria, matagal kitang minahal, alam mo yan. Nangilid ang luha sa mata ng babae. Nung una kita makita, umiiyak at wasak na wasak. Nangako ko sa sarili ko na kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, aalagaan kita. Mas sumigpit ang hawak niya sa mga kamay ni Maria. Aalagaan kong puso mo at hindi kita sasaktan. Hindi kita lolokohin at hindi kita iiwan. Tuluyan ang pumatak ang luha ni Maria. Hindi ko may papangako magiging perpekto ako. Pero pinapangako ko na mamahalin kita ng totoo araw-araw. Huminga ng malalim si Oscar. Kaya pwede ba akong maligaw sa'yo? Tahimik na tumingin si Maria sa mga mata na lalaking ilang taon ang naging sandalan niya. Naalala niya mga panahong wasak siya. Ang pag-alalay nito sa kanya sa bawat pagkakataong gusto na niyang sumuko. At ngayon, ang parehong lalaking yon ay nakatayo sa harapan niya. Handang mahalin siya ng buong puso. Napangiti si Maria sa gitna ng kanyang pagluha. Bakit pa natin patatagalin? Napakurap si Oscar. Sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata ni Oscar. Talaga? Tumango si Maria habang umiiyak at tumatawa. Oo, matagal na naman kitang pinili eh. Hindi na napigilan ni Oscar ang sarili. Mahigpit niya itong niyakap at binuhat habang iniikot pa sa sobrang tuwa. Salamat Maria. Tumatawa at umiiyak si Maria habang nakayakap sa kanya. Dahan-dahan, mahihilo ako! Napatawa si Oscar at dahan-dahang ibinaba siya. Hinaplos itong kanyang mukha. Mahal na mahal kita, Maria. Mahal na mahal din kita, Oscar. Hinalikan siya ni Oscar ng puno ng pagmamahal. Halik na puno ng pasasalamat at katapatan. Lumipas ang unang taon ng relasyon ni Maria at Oscar na punong-puno ng pagmamahalan. At sa kabila ng lahat, isang lihim na pangarap ni Maria ang nais niyang matupad, ang maging isang ina. Noong mga panahong kasama pa niya si Ramil, minsan na rin niyang pinangarap na magkaroon ng anak. Ngunit bukod sa panluloko at kasinungalingan, walang tunay na kinabukasang naibigay sa kanya ang lalaking yon. Kaya sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang sinantabi ang pangarap na ito. At nang umabot siya sa edad na 41, tuluyan na niyang tinanggap na baka hindi na siya mabibiyaan ng sariling anak. Hindi na niya kinwestiyon ng Panginoon. Sapat na sa kanya na nahanap niya si Oscar at ang kapayapaang ibinigay nito. Pero minsan, may mga regalong dumarating sa panahong hindi mo na inaasahan. Umaga noon at habang nasa opisina si Maria, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. At itong mga nakaraang araw, bigla-bigla siyang nahihilo, antukin at mabilis mapagod. Iniisip niyang baka stress lang yun. Pero nang mapansin niyang ilang linggo ng dilid ang kanyang buwan ng dalaw, kaba ang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi niya agad sinabi kay Oscar. Bumili muna siya ng PT. Hindi siya makahinga na maayos habang hinihintay ang resulta. At nang lumitaw ang dalawang guhit, napaupo siya sa gilid ng toilet bowl
at unti-unting nagsibagsakan ng luha sa kanyang mga mata. Diyos ko po. Nasa harapan niya ang malinaw na sagot. Buntis siya. Matagal na niyang inakala na imposible na yun at inisip na hindi na siya mabibigyan ng pagkakataong maranasan ng pagiging ina. Ngunit ngayon, hawak-hawak niya ang pinakamagandang balitang natanggap niya sa buong buhay niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Kinagabihan, hindi mapakali si Maria. Paulit-ulit niyang tinitignan ng pregnancy test na maingat niyang itinago sa maliit na kahon. Pagdating ni Oscar sa bahay, agad niya napansin na may kakaiba sa mukha ni Maria. Partner, ayos ka lang? Ngumiti si Maria, ngunit namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. May gusto kong ipakita sa iyo, partner. Tahimik na iniabot ni Maria ang maliit na kahon at nagtataka namang binuksan yon ni Oscar. Nang makita nito ang dalawang guhit, ilang segundo itong natulala at parang hindi agad nag-sink in ang lahat. Maria, nanginginig na ang boses niya. Totoo ba to? Tumango-tango si Maria habang umiiyak. Magiging tatay ka na, partner! Nanlaki ang mga mata ni Oscar at unti-unti na ring namuo ang luha sa kanyang mga mata. Tuwan-tuwa ito sa pagitan ng pag-iyak. Talaga? Sa sumunod na sandali, mahigpit siya niyakap ni Oscar. Salamat po. Salamat, Maria. Paulit-ulit niya iyong sinabi habang umiiyak. Lumuhod siya sa harapan ni Maria at marahang inilapat ang kanyang mga kamay sa tiyan nito. Hello, baby. Napatawa si Maria sa gitna ng kanyang pagluha. Hindi ka pa'y pinapanganak pero mahal na kita. Pagkatapos ay tumingala siya kay Maria. Sweetheart, hinawakan niya mukha ng babae. Kumpleto na tayo. Tuluyan ang napaiyak si Maria. Sa buong buhay niya, yun na lang ang mga salitang matagal niyang gustong marinig. Mahigpit niyang niyakap si Oscar. Ito na lang talagang kulang sa buhay ko. At ngayon, nandito na siya. Maingat na hinalikan ni Oscar ang kanya noo. Pangako, aalagaan ko kayong dalawa. Hindi ko hayaang maramdaman mulit na nag-iisa ka. Napapikit si Maria habang nakasandal sa dibdib ng lalaking minahal niya. Sa wakas, naramdaman niyang lahat ng luha, sakit at pagkawasak na kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Dahil kung hindi siya nasaktan noon, hindi niya makikilala ang lalaking magpapadama sa kanya ng tunay na pagmamahal. Mula nang malaman ni Oscar na buntis si Maria, pakiramdam niya ay lalo pang luminaw ang direksyon ng kanyang buhay. Matagal na niyang pinangarap na tawagin itong asawa. At ngayon, habang dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang bunga ng kanilang pagmamahalan, wala na siyang dahilan para maghintay pa. Ilang araw matapos silang malaman ang tungkol sa pagbubuntis, mas naging maalaga pa si Oscar kay Maria. Paulit-ulit na kinakausap niya ang tiya ni Maria na para bang naririnig na sila ng kanilang anak. Baby, sabihin mo kay mami na huwag masyado magtrabaho. Oscar, hindi pa nga marunong makarinig ang baby. Practice lang naman, mommy. Napapatawa niya si Maria sa bawat kalokohan nito. Habang nililibang niya si Maria, isang lihim na plano ang inihanda niya. Pinili niya ang lugar na pinaka makahulugan sa kanilang dalawa. Nagtataka man, sumama pa rin si Maria kay Oscar. Saan ba tayo pupunta, sweetheart? May gusto lang akong balikan. Bakit kasama pa ako? Ngumiti si Oscar. Basta. Pagdating nila doon, parang ordinaryo lang ang gabi. Pero nang alalayan ni Oscar si Maria sa maliit na bakanting lote, huminto na sila doon. Napangiti si Maria habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Oscar, naalala mo? Lahat. Dinala siya ni Oscar sa lugar kung saan sila unang nagkakilala at kung saan unang nabihag ni Maria si Oscar. Makalipas ang ilang sandali, lumayo ng konti si Oscar kay Maria. Maria, agad niyang napansin ang kaba sa boses ito. Kinakabahan ka na naman, sweetheart. Napatawa si Oscar. Medyo. Lumapit siya sa harapan ng babae, saka dahan-dahan lumuhod. Napahawak si Maria sa kanyang bibig nang magets na ang nangyayari.
Kinuha ni Oscar ang maliit na kahon sa kanyang bulsa at binuksan yun. Isang simple, ngunit napakagandang singsing ang nasa loob noon. Umiiyak ka sa gilid ng kalsada nung una nating pagkikita. Tubig at pandesal lang ang kaya kong ibigay. Napangiti si Maria. Hindi ko akalaing darating ang araw na bibigyan mo ko ng pinakamagandang regalo sa buong buhay ko. Marahan niyang inilagay ang isang kamay sa tiyan ni Maria. Ang magiging pamilya natin. Tumulo ang mga luha ni Maria. Mahal na mahal kita at ang mga magiging anak pa natin. Huminga ng malalim si Oscar. Maria, will you marry me? Hindi na napigilan ni Maria ang mapahagulgol. Oo, Oscar. Papakasalan kita. Tumayo si Oscar at maingat na sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay mahigpit na itong niyak. Pareho silang umiiyak sa tuwa sa sunod-sunod na blessings. Ikinasal sila agad at nasundan pa ng isang anak si Maria at Oscar. Kaya ngayon, dalawa ng kanilang supling. May mga pagkakataon ding na pag-uusapan nila ang posibilidad na magkaroon pa ng isa pang anak. Paminsan-minsan, pabirong sasabihin ni Maria habang nakatingin sa kanilang natutulog na mga anak. Parang gusto ko pa ng isa, sweetheart. Guwiti si Oscar at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Pasay na ako sa kung anong meron tayo. Mas mahalaga sa akin ang kalusugan mo. Hinalikan siya nito sa noo. Alam ni Maria kung gaano siya kamahal ng kanyang asawa dahil pinahahalagahan nito ang buhay at kapakanan niya ng higit pa sa anuman. Kontento na rin naman siya sa totoo lang dahil sa loob ng maraming taon, ibinigay sa kanyang buhay ang higit pa sa lahat ng kanyang inaasam. Isang lalaking tapat, mapagmahal at dalawang malulusog na anak. Naalala mo ba nung una kitang nakita? Oo, mukha akong baliw nun sa kakaiyak. Paano naman ako noon? Simpleng tindero lang ng pandesal. Pero ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Humalik si Oscar sa kanyang kamay. At ikaw ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Sinandal ni Maria ang ulo niya sa balikat ng kanyang asawa. Wala na siyang mahihiling pa sa mga sandaling yon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!